that you are a miracle working God sa buhay ng bawat isa ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah. At sa oras pong ito, oh God, hallelujah, we honor your word, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, na binibigyan niyo pa kami ng pagkakataon na makapagsisi, oh God. Hallelujah. Na makita po namin yung puso ng bawat isa. Hallelujah. Sino po dito naniniwala na tinitignan ng Diyos ay hindi lang yung mga ginagawa natin, kundi yung puso natin? Amen. So yan din po ay nasa kanyang mga salita. Kung mababasa niyo po sa Numbers yung kwento ni Balaam. Si Balaam, sumusunod naman siya sa Lord. Kaya lang, dahil yung puso niya ay greedy o sakim, na muntik na siyang mapatay, muntik na siyang mamatay. So, sa bawat isa sa atin, tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Alam mo yun, pwede kasi tayong sumusunod sa Panginoon, pero yung puso natin ay malayo sa Kanya. Pero sa oras na to, naniniwala din tayo na kapag yung puso natin ay ibibigay natin sa Panginoon at magdidesisyon tayo na mahalin siya, makikita din niya yun. Amen po. So kung meron man sa atin, hindi ko po kilala yung bawat isa, pero kung meron man sa atin na yung puso ay malayo sa Panginoon, yung puso ay may ibang minamahal, yung puso ay hindi na connected kay Lord, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi at humingi ng tawad at ibalik ulit yung puso natin sa Kanya. So sige po, we will pray. Sige po, personally mag-pray po tayo kung tayo yon. At kung tayo naman yung may puso na nagmamahal pa din sa Panginoon, pwede rin nating i-express yung ating pagmamahal sa Kanya. Panginoon, minamahal kita. Binibigay ko sa iyo yung puso ko. Gusto kong sumunod sa iyo dahil mahal kita. Ganon din sa iba. Thank you, Lord. Kilala mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At ang hinahanap mo sa bawat isa sa amin ay relasyon. Hindi yung kung ano, yung makipaglilingkod namin. Hindi lang yun. Pero yung relasyon namin sa iyo. Thank you, Lord. Kaya po sa oras na ito, sasamba kami sa iyo. At ibibigay namin ang aming puso sa iyo. Kung paanong binigay mo ang lahat-lahat po para sa amin. Awitin po natin ang awit na ito. Sige po, patuloy natin i-worship ang ating Panginoon. Bigay po natin yung buong puso natin, buong kaluluwa, buong ating lakas, at buong ating kaisipan sa oras na ito. Sige po, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa oras na ito? Sabay-sabay po natin ang ulitin ang awit na ito. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I'll worship you. All I have within me, I give you praise. Lord, All that I adore is in you. sige po. Lord, I give you my Sabay-sabay heart. nating sabihin sa I Panginoon. give you my soul.
have your way in me. So Lord, hallelujah. Lord, have your way in me. Have your way in me, Lord. Bakit po tayo magbibigay ng puso sa Panginoon? Ito ay para makita lang natin. Bakit mo nga ba pipiliin si Lord? Bakit mo ba siya mamahalin? Sabi po sa awit natin, because He is worthy. Worthy is the Lamb. He is the Lamb. Siya yung tupa na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Bakit siya hinalintulad sa tupa? Kasi yung tupa, siya yung iniaalay nung time ng Old Testament para linisin yung kasalanan ng mga tao. Alam niyo po, bawat isa sa atin ay may kasalanan. Sino nga amen? Amen? We all deserve death. Dapat po sa atin katayin, patayin dahil sa mga kasalanan natin sa Diyos. Sa Diyos, hindi lang tayo nagkasala sa tao. Sa Diyos tayo nagkasala tuwing gumagawa tayo ng kasalanan. Pero yun yung ginawa ni Jesus Christ. Hinayaan niya na patayin siya. Hinayaan niyang katayin siya. At hindi lang basta pagkamatay, dinaanan niya. I-expound ko pa po yun mamaya. Pero right now, yun lang yung nire-reveal sa akin ni Lord. Bakit natin kailangan ibigay yung puso natin sa Kanya? Dahil una niyang binigay, hindi lang puso niya, pero buhay niya para sa atin. Kaya sabi dun sa kanta, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Alam mo yun, tayo dapat yung magbabayad sa kasalanan natin. Pero sino nagbayad nun? Si Jesus Christ. Hindi na natin kailangan daanan pa dahil inako na niya para sa atin. Thank you. Ano yun sabi dun sa lyrics? Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for... Ano yun? Thank you for your nail-pierced hands. Yung may sin and shame. Ano yung sabi doon? Bearing all my sin and shame. Kung meron naman sa atin dito na nabibigatan ka dahil sa mga kasalanang nagagawa mo, alam niyo po, kaya niyong lumaya dyan through Jesus Christ. Dahil inako niya, bearing all my sin and shame. Kahit yung mga kahihiyan, nakakahiya yung ginagawa ko. Kung alam lang nila, o baka may ibang nakakaalam, nahiya na tayo lumabas sa bahay, nahiya tayo sa sarili natin. Pero lahat ng yun ay inako ni Jesus Christ. He is worthy. He is worthy. Amen po ba? Amen? Ginawa niya yun para sa'yo. Para sa'yo yun. Personally, para sa'yo. Kaya sa oras pong ito, as we worship, alalahanin natin yung ginawa ni Jesus Christ. And I pray na maisa puso natin at makita mo na sobrang deserve ni Lord na maibigay yung pinakamainam para sa Kanya. So awitin po natin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Round you now with many crowds,
Thank you for the cross. The Cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the Price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. And worthy is the Lamb. Lift our voice to God. Lift our hands to Him. the throne. We crown you now with many crown. You reign victorious. Jesus, be high and lifted up. Jesus, Son of God. The dawning of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Come on, lift our voice to God. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up, O Lord. High and Lifted up, Jesus, Son of God. The dawning of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Jesus. Worthy is the
the darling of heaven, crucified. Worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sige po, for the last time, bigay natin yung pinakamataas na mapuning pagsamba natin sa Panginoon. Oh, you worthy, Lord, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy, worthy is the, come on, He's worthy. Jesus, worthy is the Lamb. You worthy, Lord, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy, Lord, you worthy, Lord, you worthy, Jesus. Hallelujah, Jesus, thank you for the cross, O Lord God. Thank you for the blood that shed on the cross, O Lord God. Thank you for the life that you gave, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay namatay para kami ay magkaroon ng buhay, Panginoon. Ikaw ay naging mahirap upang kami ay maging masagana sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you. Sige po, pwede po ba tayo magsambit ng pasasalamat sa ginawa ng Jesus sa cross? Hallelujah, Jesus. Ngunit ikaw ay hindi na nanatiling patay, Panginoon, pero ikaw ay nabuhay muli, Panginoon, at nagtagumpay sa kamatayan, Panginoon. At nang sa gayong, Panginoon, kami ay naging matagumpay din, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, pwede po ba nating taas yung mga kamay po natin? At sa sign po na gusto nating itaas si Lord sa umagang ito. Yung pinakamataas na kaya po ninyo. Yan. Sige, Lord, sa oras po na ito, tinataas ka po namin, Panginoon, sa gawain po namin, O Lord God. You are worthy, Lord. Sobrang worthy mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya ayahan mo, alay namin yung buhay namin sa iyo sa umagang ito, Lord God. At patuloy din po sa umagang ito, hayaan mo din i-alay namin na aming bansa. Natawagan ko po ang magpipray po sa Prayer for the Nation, Sister Elsie. Pray po natin ang ating bansa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na narito ngayon upang aming ko'y papurihan, sambahin, Panginoon. Patawarin mo po kami kung kami po ay nagkakasala sa araw-araw, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang kapatawang nagmumula sa iyo at hinihiling din po namin ang kapatawaran, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon, na patuloy po sa pagkakasala. In the name of Jesus, and I pray po, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na namumuno, Panginoon, sa bansa namin, maging ang mga miyembro, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon. I pray po, Panginoon, bigyan niyo po sila ng puso, Panginoon, na makapaglingkod, Panginoon, sa bansa, Panginoon, na ang tapat, Panginoon, at walang halong, Panginoon, na kasinungalingan, kasamaan, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. Maging ang mga tao po, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. I pray, tulungan niyo po sila, Panginoon, na makita ka nila sa buhay nila, Panginoon. Na I pray na tulungan sila na makapagsisi at talikuran anumang kasalanan ng kanilang ginagawa. Ang dalangin ko din po, Panginoon, I pray na ang anumang kasamaan, Panginoon, kasinungalingan, Panginoon, at mamaling pangatwiran sa bansang ito, maging sumasamba sa Diyos. Hallelujah, Lord, wasakin mo, Panginoon, ito sa aming bansa, Panginoon. I pray na ikaw lamang po ang makita, Panginoon, sa bansang ito, in the name of Jesus, and ang bawat pamilya, Panginoon, ikaw lamang po ang kikilala
Diyos namin, Panginoon, na wala ng ibang Diyos sa bansang ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kayo po, Lord, ang maghari, manguna sa bansang ito, Panginoon. And I pray po, Panginoon, mag-spread, butihan, ang love sa bansang ito, Panginoon, upang mawala na po ang krimen o kasamaan sa bansang ito, Panginoon. In the name of Jesus, ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Sige po, pwede na po makaupo ang bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ating mga katabi. Good morning. Ang ganda mo naman, ang pogi mo naman. Ayun, and good morning din po sa lahat na nakasama natin sa online. Hello po sa inyo. Huwag pong kalimutan na mag-comment po ng present kung kayo ay nandyan. At paki-like, share, and mag-testify mamaya po sa ating live po, no? And gusto po nating i-welcome, may bago po tayong kasama, si Kuya John Archiven. Tama ba? Kuya John Archiven Sambilio. Invite daw po si Daddy Boy. Ayan, hello po. Ayun po si Kuya. Yon. Welcome po sa ROWA, sa J ROWA. And sa mga bago natin kasama sa online, hello po sa inyong lahat. So, dako po tayo sa, by the way, gusto ko po i-congratulate ang buong Encounter team. Woo! Kakatapos lang ang encounter namin kahapon. So, congratulations. Gusto ko din na i-acknowledge po yung kasipagan po ng buong kitchen staff namin. Nasa na sila? Si Ate Angeline, sila Kuya Julius, sino ba yung mga kasama? Sila Rosel. Ayan yung mga masisipag namin mga staff. So, ushering sa maintenance na nag-ayos dito sa church. Siyempre sa buong encounter team. Sa lahat ng pagod sulit. Amen po. Amen. So, dako muna tayo sa ating mga announcement po, no? So, meron pa rin po tayo mga regular service po sa Wednesday. Every Disciples Night Service. Pa-flash na lang po nung, PowerPoint. Ayan, every Wednesday po meron tayong Disciples Night Service, 6 o'clock to 7 o'clock p.m. And then Sunday is Sunday Worship Service every 8:30 to 10:30 a.m. So, meron din po tayong mga Destiny Class. Ang Destiny Class po natin, mamaya po pala ay merong orientation ang ating Living Stone na encounter team. Ay, nasan ba sila? Nandyan ba yung mga nag-encounter? Yon. Iwagay-iway ang mga kamay. Yon. Okay, so mamaya po 5 o'clock meron po kayong orientation dito po sa ating iglesia. At meron din, tuloy-tuloy din po yung ating mga Destiny Class. Saved by Grace. Tama ba? Natagpuan, ano pa ba yung iba? Cross carrier. Ayan, so huwag nyo kalimutan yung mga assignment na ipasa. Ayun, tapos next po, ayun, so mamaya po after the service, meron po tayong equipping class. Ang mag-help po nito ay sila Brother Ezra. Try po nila Kuya Ezra. Kaya sa lahat po ng mga umattend ng equipping class at gusto pong matuto na maghayo, please attend po tayo dito. Amen? Amen. And then water baptism. Sure na po ba yung date natin? May 17. May 17 po is our water baptism po, no? So, inform na lang po kayo ng mga leaders kung saan, kung magkano, kung paano po yung mangyayari. And this is open po for sa lahat ng hindi pa nababaptize and for official members of ROWA po, no? Yun, next. Ay, wala na pala. Reminder din po na every month ay nabubura na daw po yung mga live natin. Kaya daw po kung gusto ninyong i-rewatch yung mga live services natin, pwede po kayo mag-rewatch sa YouTube channel po natin. Sa ROWA YouTube channel. Yon. And support our social media accounts din po. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Paki-like and share po and mag-subscribe po tayo. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Alright. So ngayon po, dumama ko tayo sa ating tithes and offering. Tinatawagan ko po si Sister Jen Espinola for sharing about tithes and offering. Hello po, good morning po sa ating lahat. Ang title po ng tithes and offering natin ngayon ay Giving with Purpose. Sabi po sa verse natin, key verse natin, Isaiah 58 verse 10, If you spend yourselves in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness and your night will become like the noonday. Sa Tagalog po ay, at kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga dugha, darating sa inyo ang kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong
kapag nagkakaloob tayo maging sa kapwa man natin, lalong-lalo na po sa Panginoon, no? So, dapat po yung purpose na yon naka-align sa puso ni Lord. Kasi kapag ganun yung heart natin, I believe kahit sa mga tao na tinutulungan natin, nararamdaman nila eh. Nararamdaman nila kung sincere tayo, nararamdaman nila kung nagbigay lang ba tayo kasi wala lang, gusto lang natin, di ba? So, palagi pong tandaan natin na nakikita ni Lord yung puso ng bawat isa. And kapag daw po tayo nagbibigay, at kung ganito yung puso natin na naka-align sa will ni Lord palagi, ano nangyayari? Napapalakas natin ang iba habang pinaparangalan natin ang Diyos. Amen po ba? Nagliliwanag ka na, so ang ganda nito kasi nagliliwanag ka na, nagkakapagbigay ka ng light sa world, and then napagpapala mo pa yung iba, and at the same time, napaparangalan natin ang Diyos. So, yun po, palaging itanim natin sa heart natin yung kung ano ba yung purpose, ba't ako nagbibigay? Sa sarili ko lang bang, sa sarili ko lang bang purpose, or ginagawa ko ba to para sa Lord? Kasi pag para sa Lord yung ginagawa natin, na itataas natin siya, na ipaparangalan natin siya, and napapakilala natin siya sa iba, nagiging living testimony yung life natin. Yun lang po. Dako na po tayo sa ating prayer. Taas po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, oh God. Salamat, Panginoon, sa oras na to na ibinigay mo sa aming lahat, Lord God, na ipinakita mo, Panginoon, yung purpose mo na magkaroon kami ng puso, Lord God, na handang magbigay ng naka-align sa will mo, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, sa mga panahon na nagbigay kami out of nowhere lang, nagbigay kami ng hindi namin iniisip, Panginoon, na maparangalan ka. Pero ngayon, Panginoon, patuloy na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Linisin mo ang aming mga puso, Lord God. At salamat, Lord, na ginagamit mo kami bilang daluyan, Lord God, ng iyong pagpapala, O God. Maging sa aming mga pamilya, Lord God, sa mga tao sa labas, Lord God, I pray na maging living testimony yung mga buhay namin, Lord God, ng pagpapala mo, Panginoon. Patuloy na padaluyin mo sa amin, Lord God, yung kapangyarihan mo, yung pagpapala mo, at maging blessing kami, Panginoon, sa buhay ng ibang tao, Panginoon. Salamat, Lord. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, yung lahat ng kapurihan, Lord God. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo kami ng chance na makapagbigay, Panginoon. At I pray na yung puso ng bawat isa ay nababago sa mga oras na ito, Panginoon, O God. Magbibigay kami ng naka-align, Panginoon, sa purpose mo, sa will mo, sa buhay namin, dahil ikaw mismo, Panginoon, yung unang nagbigay sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw po ang pinaparangalan namin, tinataas namin sa oras na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Maray na po tayong lumapit sa harapan para ibigay ang ating mga kaloob. Yan, pwede na po tayong lumapit. At sa mga nasa online po, open din po ang ating online bank account. Makipag-ugnayan lang po sa page po ng ROA para tayo po ay makapag-tithes. Habang sila po ay naglalagay ng kanilang tithes and offering, inuulit ko po ang mga gawain po or incoming events po ng ROA. Meron po tayong water baptism on May 17. Meron din po tayong equipping class after the service. Kaya umatid po tayo kung gusto natin na matuto na maghayo. And ongoing din po ang lahat ng mga destiny class na mga classes. We have datagpuan, cross carrier, meron din po tayong saved by grace and servant by grace, and yung living stone po. Alright. Hintayin lang po natin na makapag-settle down po ang lahat. At ayan, tayo po ngayon ay makakapag ng testimony about po sa ginawa sa kanya ni Lord noong encounter. Nag-participate na siya kanina. Siya daw yung gusto niyang mauna. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Brother Michael Roque. Testimony ko lang po yung nangyari sa encounter na parang na-refresh po talaga yung buhay ko na born again po talaga. Kasi po nung bago po ako pumasok ng encounter, talagang sobrang bigat po ng pakiramdam ko na puro problema po. Pero po nung pagtawas po ng encounter, parang gumana po, naging masaya na po. Yung paniniwala ko po na di ako mababago is mali po pala yun kasi kasama ko po si Lord. Ayun.
Praise God. Ngayon po pakinggan po natin testimony ni Mika. Testimony ko lang din po yung nangyari sa encounter namin. Yung ano po kasi, bago po ako pumasok na encounter, ganun din po, sobra pong bigat. Tsaka po yung sa mga inaakala ko, higit pa po pala doon yung mga pinakita sa akin ni Lord. Especially yung love niya. Iyon. Tapos yung mga mga nakahiligan ko yung mga makamundo. Huwag yun. Huwag yun. Kasi nasayang lang din yung mga kasiyanan na nakukuha ko doon. Kasi hindi naman kasi panghabang buhay. So, dapat kay Lord ko yung nakukuha. Yun po. Thank you po sa mga testimony. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating mensahe. Natawagan po ang ating Pastora Myrtle Garcia. Hello, ayan. Good morning po sa ating lahat. Happy Resurrection. Pwede ba nating batiin yung katabi natin? Happy Resurrection Sunday. Ayan. Hello, Kuya June. Welcome back. Ayan. And welcome din po sa bawat isa na nandito ngayon. Ayan. So, thank you sa mga nag-share. Nakaka-bless yung testimony nila. Actually, sobrang kulang pa talaga yun, no? Ang hirap i-contain in just words kung ano yung ginawa ng Lord for 3 days. And yun nga, marami pa tayong maririnig. And sana po yung iba na hindi pa nakakapag-encounter. So, sino pa hindi nakakapag-encounter dyan? Uy, lahat kayo nag-encounter na? Sino hindi pa nakakapag-encounter? Ayan, oo. Kayo naman sa susunod. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa nag-encounter. Kayo naman sa susunod. Amen. Kung nakapag-encounter na, pero tingin mo kalek-kalekwak pa rin yung buhay niya. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang umulit. Meron kaming dyan, di ba? Joy, tama ba? Si Joy, umulit siya, pero sabi nga niya para raw first time ulit niya. No? Kasi ang Lord naman talagang laging, marami tayong mga dinidil sa atin. Okay lang yun, hindi yun nakakahiya. Kung gusto mo talagang mabago, lumapit ka sa Panginoon at kakatagpuin ka niya. Amen po? Amen! Ayan, so masaya po ako na maaga ako magsisimula ngayon. Hindi ako mag-overtime sana. Ayan. Okay, sige po, tayo lahat. By the way po, sige tayo po tayo. By the way, we say Happy Resurrection Sunday kasi po hindi Easter yung sineselebrate natin. Kasi Easter is usually about bunny, alam niyo yon, Easter eggs. So, ang Easter po ay isang pagan event kasi ang wino-worship po doon ay si Ishtar. Ayan, so isa siyang goddess ng fertility. So, kinumbine lang siya sa Resurrection Sunday para ang makita ng mga tao ay yung bunny, ganon, yung fertility. Kasi alam nyo ba na yung rabbit, sino nakakaalam na pag Easter Sunday ang usually sikat yung mga rabbit, mga bunny, mga itlog? Di ba yung mga bata, nag-aanuhan pa yan, may mga hunting ng itlog. Ayan, so yun lahat, kung makikita mo, ano ba yun? Kasi yung goddess of, si Ishtar, goddess of fertility. So yung itlog, it symbolize fertility. Yung parang mga dadami, mamumunga. Ayan, ganun din yung bunny, di ba? Yung bunny. Mayat-maya nanganganak. Ang bilis dumami. So, yun po yun. Yun yung connection niya. So, we don't celebrate bunnies. We don't celebrate eggs. We celebrate our Lord who is risen. Amen po? Amen. Kaya, Resurrection Sunday. Amen po? So, sige po, bago tayo mag-start, pray muna tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus, that you resurrected for us, Panginoon. Ikaw ay nabuhay muli para sa amin. And we pray, Lord, ngayong umagang ito, na ito yung makita ng bawat isa sa amin, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo ninanais na magtagumpay kami, kung gaano mas malaki pa ang iyong pag-ibig sa kahit na anong kasalanan o pagkukulang na meron kami, at ang lahat ng nagsusuko at nananampalataya sa iyo ay iyong ililigtas. In Jesus' name. Holy Spirit, help us glorify Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo ay makakaupo na. By the way, welcome po sa mga nasa online, sa mga bago na hindi nakakakilala sa akin. Ako po si Pastora Myrtle Garcia, and you are welcome po sa Jesus, the Rock of Ages Church. Again, sa mga nasa online, comment lang po tayo.
Let us know where you're from. Yes. Watching from. Ganyan. Tapos makicomment tayo pag may tanong. Ayan. Okay, so punta na tayo sa ating message for today. Hindi ito kakaiba sa nakaraang series natin. Sabi ko nga, Lord, wala ba tayong bagong message? Kasi Resurrection Sunday. Pero yung message natin about kay Joseph, yun pa rin yung pag-uusapan natin. Kasi connected din naman siya sa Resurrection Sunday. Ang galing ng pagkakakat talaga ng Lord. Talagang saktong-sakto eh. So, bago tayo magpunta doon, para ma-realize naman natin na love tayo ni Lord at alam niya yung mga pinagdadaanan natin. Meron ditong mga tanong. Naranasan mo na ba ang sumusunod? Sino sa inyo nakaranas na binenta ang ari-arian mo? Meron ba naka-experience niyan? Nagulat ka na lang na yung gamit mo ay nasa sanlaan na. Talaga? Saan napunta yung gamit ko? Nalaman mo na lang nasa Palawan, Palawan Express. Nasa Cebuana na, di ba? Ayan, ano pa? Nilustay yung pinapadala mo. Sino sa inyo yan, yung mga nag-a-abroad o kaya nagtatrabaho, tapos nalaman mo na lang na yung pinapadala mo, bakit walang naipundar? Saan napunta yung pinapadala ko? Ayan, so ayan, na-experience mo na ba yan? Sinisiraan ka sa ibang tao. Kala mo kaibigan mo, pero bakit ganon? Nalaman mo na lang na kinukwento ka pala sa iba, ganito pala yung kala mo bati kayo, hindi pala. 'Di ba? Ano pa? Number 4, inagaw yung mahal mo. Tapos yun ang agaw, kaibigan mo pa. Diba? Pinsan mo pa, di ba? Sino naka-experience niyan? Amen. Ang tahimik nung iba, no? Ayan. Meron pa, marami yan eh. Kinuha yung business idea mo. Ayan, meron kang gustong gawing negosyo, tapos nalaman-laman mo na lang, yung kinuwentuhan mo, ganun din yung ginawa niyo. Inunahan ka pa. Diba? Ano pa? Ano pa yung nakalagay dyan? Pinagpalit ang pamilya mo sa bisyo. Siguro maraming tatamaan dito. Yung lagi mo na lang sinasabi, huwag ka nang uminom, parang awa mo na, huwag ka na magsugal, please. Huwag ka na magbisyo, please. Huwag ka na magdrugs, please. Pero anong ginawa? Pinipili pa rin yung bisyo. Sino ganyan? Walang kausap. Masyado bang masakit na hindi kayo makapagsalita? Ano ba? Number 7, pinabayaan ka nung wala ka ng pakinabang. Ayan. Nung nagbibigay ka ng pera, ang bait-bait sa'yo. Diba? Yung mga kaibigan mo, kapamilya mo. Pero nung wala ka nang maibigay, nasan na sila? Iniwan ka na. Diba? Ano pa, number 8, hindi ka pinapansin dahil merong mas sa'yo. Ayan. So halimbawa alam yan, sa family, merong favorite si nanay, may favorite si tatay. Sa school, yung mga matatalino, yung mga may honor, yun lang yung favorite ni ma'am. Diba? Pag ikaw wala na, sa trabaho, yung favorite lang ni boss, yung sumisip-sip sa kanya. Yung nagbibigay ng mga kung ano-ano. Diba? Pag ikaw wala na, kasi wala namang sa'yo, hindi ka naman masyadong matalino, hindi ka masyadong pinapansin. Ayan. And number 9, pinagbibintangan ka para hindi sila mapahiya. Hindi kaya ako, siya kaya yun. Sino yung ginaganon? Inaakusahan ka. Hindi naman talaga ikaw, pero ikaw yung tinuturo para hindi siya mapahiya. Ayan. So, pwede ba magtaas ng kamay mga nakaka-relate dyan sa mga pinagsasabi ko dito? Hoy, madami-dami sila. Ayan. Kung hindi man kayo, baka may kakilala kayo na dumadaan din dito. So, bakit natin to pinag-uusapan? Kasi ito yung, ayoko dito mag-focus eh. Sa totoo lang, gusto ko mag-focus kay Jesus Christ sa resurrection niya. Pero I believe na gusto ni Lord daanan tong mga bagay na to para mapakita po sa bawat isa sa atin na concern siya sa atin. Why? Kasi unfair itong mga to eh. Tama ba? Unfair sila. So, ayun, pag-usapan natin, makikita natin yan sa buhay ni Joseph. So, ito po yung series natin, Messiah, the Son of Joseph. Part, na tayo? Part 3. Ilan po yung Messiah natin? 1. Ilan beses siya dumating? 2. Ayan, very good. So, hindi ko na po elaborate. Again, sabi nga po ni Sister Michelle kanina, kung gusto niyo pong balikan yung mga nauna nating series, meron po tayong YouTube channel. So, hindi ko na po masyadong
elaborate. So punta na po tayo sa key verses natin, Genesis 37 to 40. Ito na yung part 5. So iniisa-isa po natin yung buhay ni Jose at kung paano natin ito mahahalin tulad sa buhay ni Jesus. So sa part na to, may 3 tayong pag-uusapan sa buhay ni Jose. So unang point natin is yung number 5, Joseph's brother betrayed him to the Gentiles. Pinagkanulo si Jose ng kapatid niya sa mga Hentil. Sino ulit nakakilala kay Jose? Amen. Sa mga hindi nakaalam, si Jose po yung nasa Old Testament. Siya po yung pinagseselosan ng mga kapatid, di ba? Na nagagalit yung mga kapatid sa kanya, binenta siya, dinala siya sa Egypt, hanggang sa maging governor siya. Actually, may movie siya The Prince of Egypt ba yun? Ay, hindi, si Moses ba? Nalito na ako. Joseph the Dreamer. Oh, no, may ganun siyang palabas. Okay, kasi may mga bago tayo, baka hindi nila alam. So, yun po si Joseph na ating pinag-uusapan. So, nandito na tayo sa part na si Joseph po ay pinagkanulo ng kanyang kapatid sa mga Hentil. So, ano yung kwento ulit ni Joseph? Pinagkanulo siya ng mga kapatid niya. Sino po sa atin na-experience ng ipagkanulo ng kapatid? Yung alam mo, hindi lang kapatid, pero yung mahal mo sa buhay, na ine-expect mo na dapat mahal ka niya, dapat tutulungan ka niya, dapat susuportahan ka niya, pero pinagtaksilan ka nung mahal mo sa buhay, whoever that person is. Tapos, yung pinili pa niya o pinagpalit pa niya, ay hindi niya mahal sa buhay. Kumbaga, mas ikaw pa dapat. Kunwari, yung asawa, siya dapat, tas pinagpalit siya sa iba. Nagigets niyo po? Nagigets niyo? Ayan. Okay, bigyan niyo nga ako ng example para makita ko lang kung hindi kayo tumutulala dyan. Ano yung example ng bigyan niyo ako example ng mga taong mahal niyo sa buhay. Wala kayong mahal sa buhay. Kawawa nyo naman. Example ng mga mahal sa buhay. Anak, asawa, ano pa po? Nanay, tatay, kapatid, yes po. Tita, yan, tama. Mga kaibigan, di ba? So yan po ay mga mahal sa buhay. Na dapat, expected natin, mahal tayo, tama po, pero pinagpalit tayo sa iba. Na hindi naman nila kaano-ano, hindi naman, kasi ganun yung nangyari kay Joseph Sino ba yung mga Hentil? Diba? Sino ba yun? Hindi nga nila kilala yun Hindi nga kilala ng mga kapatid niya yun Diba? Tama po ba? Nagigets po natin. Ganun yung nangyari kay Joseph. Ganyan yung nangyari kay Joseph. Basahin natin yung kwento niya, Genesis 37, verse 26, sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Maputi pa, ano daw? Ipagbili na lang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. So, pinagbili nung kanila. Feeling niya na tama pa siya. Benta na lang natin yung kapatid natin. Feeling niya mas maganda pa yon. Pero ganun nga po yung nangyari sa kanya. Another po na nangyari sa buhay ni Joseph ay siya po ay binenta. Dahil sa pera, pinagkanulo si Joseph. Joseph's brother sold him for silver, binenta si Jose ng kanyang kapatid para sa pilak. Ito po yung verse doon, Genesis 37:28. Kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at pinagbili sa halagang ilang pirasong pilak? Diba? 20 pesos lang. Yun lang yung halaga ng kapatid nila sa kanila. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ano yung makikita natin doon? Sino po sa inyo dahil sa pera nasira yung relasyon nyo po sa mga mahal sa buhay? Merong gumawa sa'yo ng hindi maganda dahil sa pera. Ayan, so may mga ano po tayo dyan, may mga, alam nyo, very specific tong message natin. Kasi gusto ng Lord sabihin sa bawat isa sa atin na nakikita niya kayo. Specific na pinagdadaanan nyo ay nakikita niya. And 7, Joseph's clothes were used to prove his death. Ginamit ang mga damit ni Jose para patunayan ang kanyang kamatayan. Iisa-isahin natin yan. Genesis 37:31. Anong ginawa po ng mga kapatid ni Jose? Nagpatay sila ng, ano yung pinatay nila?
Kambing. Masyado ba maliit yung mga letters natin? Parang makaganon yung mga nasa likod. Buksan nyo na lang po sa Bible nyo pag hindi nyo masyadong maaninag. Ayan. Pero nakalagay po dyan, nagpatay sa mga nasa harap. Nababasa naman. Ano po yung pinatay nila? Kambing. At tinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga nyo kung ito nga ang sa mahal niyong anak. So again, kagaya ng kwento natin, sino po yung nagtahi ng damit na yon? Yung tatay niya. Kaya sabi nung tatay niya, nakilala niya agad ang damit. Verse 33, kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. So imagine nyo yung itsura ng damit na pinakita is luray-luray. Alam mo yun, parang pinagmukha nila na, uy, kunwari kinain ng mabangis na hayop para hindi siya hanapin ng tatay natin. Kasi favorite siya ng tatay eh. Napipicture nyo po? Siyempre, uuwi sila, hindi na nila kasama si Joseph. Binenta na nila. Ano nang sasabihin nila? So, alam ko na, ganito na lang gawin natin. Luray-luray natin yung damit niya. Pakita natin sa kanya na may mga dugo. Ano yung itsura ng damit? May mga dugo. Na-imagine nyo, napipicture nyo po? Dugo-duguan, luray-luray, yung damit para makita nung tatay natin, para hindi na niya hanapin si Jose. So, ayun po yung naging kwento niya. At dahil nakita yun ni Jacob, nung tatay niya, so naisip niya, patay na talaga yung anak ko. Sumuko na, hindi na hinanap ni Jose yung anak niya. Nakuha po ba natin? That's the story of Joseph. Pero kakat natin doon. Sa mga susunod, i-explain pa natin yung kwento ni Joseph. Ngayon naman, anong gagawin natin? I-relay natin ito sa buhay ni Jesus Christ. So tingnan ulit natin yung point number 5. The Jews betrayed Jesus to the Gentiles. Pinagkanulo si Jesus ng mga taga-Hudyo. Kanino? Sa mga Hentil. So si Jesus Christ ay naparito dito sa lupa bilang ano ulit? Anong nationality niya? Quiz natin to, di ba? Hudyo. Hindi siya Pilipino, hindi siya Amerikano, hindi siya Chinese, Japanese, Philippines. Very, very laro pala no? Ano po siya? Siya ay Hudyo. So naparito siya sa bansa ng Israel na naging isang Hudyo. So dapat, dahil ang turing niya sa mga taga-Hudyo ay kanyang kapatid, di ba? Dapat ang magkakapatid nagmamahalan, tama po ba? Ang mga magkakapatid nagbibigayan, nagiintindihan, pero anong ginawa ng mga taga-Hudyo kay Jesus Christ? Anong ginawa nila? Binenta siya sa mga Hentil. Pinagkanulo siya sa mga Hentil. Basahin natin yung verse, Luke 23 verse 1. Tumayo ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at dinala si Jesus kay Pilato. Si Pilato po, again, naturo ko na to, ay isang Romano. Hindi siya Hudyo, Romano siya. Kumbaga parang si president nga natin na dinala, ex-president Duterte, na dinala sa ICC. Sa ibang lugar, para litisin. Ganun yung nangyari kay Jesus Christ. So hindi siya, alam mo yon, di ba bilang kapatid, ina-expect mo, dapat kikilalanin ka nila. Pero hindi. Instead na kinilala niya sila, instead na kilala siya nila, anong ginawa nila? Pinagkanulo siya sa mga taong hindi niya kilala. At alam niyo bakit dinala si Jesus kay Pilato? Gusto nila siyang mamatay. Kagaya ni Jose. Kaya kung meron man sa atin na feeling mo, bakit may kapatid ka na gusto kang masaktan o mahirapan? Bakit may mga mahal ka sa buhay na expected mo dapat naintindihan ka nila? Dapat bibigyan ka nila, dapat tutulungan ka nila, dapat nauunawaan ka nila. Mga mahal mo sa buhay, mga kapamilya mo, kamag-anak, kaibigan mo, dapat ganon sila. Pero bakit? Bakit kanila pinahihirapan? Bakit kanila parang gusto nilang mamatay? Bakit sumasakit yung ulo mo sa kanila? Bakit ikaw yung nahihirapan? At pinapabayaan ka nila. Minsan sila pa yung ginagamit para mangyari yun sa'yo. If you are in that situation, Jesus has been there. Nangyari yan kay Jesus Christ.
Naintindihan ka niya. Naintindihan niya kung naiinis ka, naintindihan niya kung nasasaktan ka, naintindihan niya kung nagagalit ka, naintindihan ka niya. Amen? Misa kasi pag Christian ka, no, parang, hindi ako dapat ganito, dapat mabait ako. Alam mo yun, di ba? Dapat parang, alam mo yun, na parang, alam mo yun, dapat mabuti kang tao, dapat hindi ka ganon. Pero I believe Jesus, being a man, na-experience niya rin yung mga ganong emotions. Naramdaman niya rin yung mga yun. Pero mamaya may, iano tayo kung ano naging tugon ni Jesus sa kanila. Amen po? Amen. So ano po yung kasunod dito? Ito pinatunayan natin sa 1:11. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ito yung verse na nagpapatunay na talagang pinagkanulo si Jesus ng kanyang mga dapat ay kapatid. Amen? Nakikita po natin yung similarity kay Joseph tsaka kay Jesus. Amen. So yung mga nag-amen, yun lang yung nakakaintindi. Pagka hindi nag-amen, feeling ko din yun naintindihan. Ulitin ko ba? Ulitin ko po. Uy, ang dami-dami yung isa lang ako. Mas malakas pa boses ko sa inyo. Siyempre, nakamay ka, pastora. O kayo, hindi kayo nakamay. So, nakakaintindi po ba? Magsabi nga na amen, nakakaintindi? Amen. Ganun naman. May boses naman pala. Okay, so punta po tayo dito sa number 6. Joseph's brothers sold him for silver. Ito pa. Specifically, dahil sa pera. Diba, si Joseph, nangyari yun sa kanya. Binenta siya dahil sa pera. Si Jesus din po ay nangyari yun sa kanya. Pinagkanulo siya ng sarili niyang alagad. Just imagine, di ba, nakwento ko naman na sa inyo, sino yung ulit yung kuya ni Joseph? Judah. Sino ang disciple ni Jesus Christ na nagkanulo sa kanya? Judas. Same name. Galing sa iisang salita, Yehuda sa Hebrew. Ano daw po? Oh, di ba? May Hebrew word na tayong alam. Yehuda. Same name, pareho lang. At anong ginawa ng parehong Judas na ito? Pinagkanulo din siya dahil sa pera. Matthew 26:15, ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di, binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pila. Alam mo yun? Binetray ni Judas. Judas is one of Jesus' disciples. Si Judas, hindi siya, kaya Judas talaga. Kasi di ba parang sobrang dikit niya kay Jesus eh. Kung nasan si Jesus, nandun siya eh. Pagka may mga miracle si Jesus, nandun siya. Pagka may mga prayer meeting sila, nandun siya. Hindi nawawala si Judas sa eksena. Sobrang close niya kay Jesus. Alam niya kung gaano kamahal ni Jesus yung mga tao. Pero dahil sa pera. Dahil saan? Sa pera. Pinagkanulo ni Judas si Jesucristo. And sometimes, ganoon din sa atin. Baka meron po sa atin na dumadaan sa ganito, na dahil sa pera, ang mga mahal natin sa buhay ay nakukuha tayong saktan. Kagaya ng mga tanong ko kanina, di ba? Sino sa inyo ito yung mga halimbawa ng pagtataksilang sariling kamag-anak, kaibigan o mahal sa buhay, binenta yung ari-arian mo. Di ba? Nang mahal mo sa buhay. Ninakawan ka, tapos ang nagnakaw sa'yo. Mahal mo sa buhay. Ano pa? Nilusta yung pinapadala mo. Bakit? Dahil sa pera. Hindi na nila nakita yung hirap mo para lang ma-provide yung pera na yon. Sinisiraan ka sa ibang tao. Bakit? Dahil sa pera. Lahat ng yan dahil sa pera. Yung iba naman, na mostly ng example ko dito, ay hindi lang tungkol sa pera, pero yung first example natin, na pinagtaksilan tayo dahil para sa ibang tao. Kagaya na number 4, inagaw yung mahal mo. Ilang taon na kayo nagsasama. 'Di ba? Ilang taon na yung relasyon nyo, may anak na nga kayo and all. Tapos malalaman mo may babae, may lalaki. Nakilala niya lang ilang weeks lang. 'Di ba? Tapos nakuwang masira yung pamilya mo dahil doon. 'Di ba po?
kinuha yung business idea mo. Alam mo yun, na kwento ka ng kwento, excited kang mag-start ng negosyo, excited kang gawin yun, tapos kinuha niya. Ano pa, number 6, pinagpalit ang pamilya mo sa bisyo. Lalo na sa sugal. Kasi ito sa pera to eh, di ba? Iusapan natin. Dahil sa sugal, nakuha kang nakawan, yung panggatas mo na lang sa mga bata. Di ba? Nagigets nyo po, yung pang tuition na lang, alam mo yun, pambayad ng kuryente, ng tubig. Tapos kinuha para saan? Para may maipusta. Di ba? Tama po ba? Ano pa po, pinabayaan ka nung wala ka ng pakinabang. O, nung may binibigay ka, di ba? Nung marami kang pera, nung marami kang naitutulong sa kanila, ang bait-bait nila sa'yo, pero nung wala na, di ba? Dahil sa pera, pera lang ba yung halaga ko? Di ba? Na parang, kaya lang tayo close dahil may pera ako. Tapos wala na akong pera, hindi na tayo, ganun ba yun? Ano pa? Hindi ka pinapansin dahil merong mas sa'yo. And number 9, pinagbibintangan ka para hindi sila mapahiya. Ito naman ay tungkol din sa ibang tao. Magkapatid kayo, pero nagagawa ka niyang siraan para lang hindi siya mapahiya. Mga mahal mo sa buhay, ganyan. So itong mga bagay na to, nakita natin ay pinagdaanan din ni Jesus Christ. Hindi ko alam, mga example lang po na nakita ko, pero hindi ko alam kung sa oras na to may pinapaalala sa inyo si Lord. Na hindi naman nakalagay dito, pero nare-realize mo na parang ganun yung pinagdaanan ko. And ito po yung gustong makita ng Lord, ipakita sa atin ng Panginoon. Kung paano ka makakalaya dyan. Sino gustong malaman nung di mo alam talaga gagawin mo? Ayan. Thank you sa mga nagtataas. Sino gusto pong malaman kung ano yung solusyon dito? Amen. Ito po yung solusyon natin. Application. Sino nakahanda na? Ayan na. Nilagay na pala. Ano daw po yung gagawin natin? Magpatawad. Ano, pastora? Anong ginawa ko? Para gawin niya yun sa akin, tapos papatawarin ko, ganun-ganun lang. Ang bait-bait ko sa kanya, hindi mo alam, pastora, kung ano mga ginawa ko para sa kanya. Kung alam mo lang, kung ano mga ko. Tapos, isang sorry lang. I forgive you na agad. Totoo naman yun, ang hirap magpatawad pag sobrang sakit talaga. Tama ba? Naramdaman mo yung betrayal. Pero magpapatawad tayo. Bakit? Kasi po, meron tayong hukom na walang favoritism. Meron tayong judge na nakakaalam ng sitwasyon. Sino yung judge na yon? Amen. Si Jesus Christ, ang Diyos natin. Nakita niya lahat. Sabi niya, kasi pinag-usapan namin to ni Pastor Warwick, sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng maging judge kasi ikaw yung biktima. Tama ba? So halimbawa, kunwari, hingin lang ako sample. Ayan, magkapatid. Yeah. Ate Elsie siya kasi Ate Nova. Pwede po ba? Ayan, dito tayo. Okay, kunwari nag-away sila. Nagsawa na tayo. Ayan, dito na tayo para makita tayo sa ating magandang camera. Ito po isa sa mga dalawa sa pinakamasisipag po naming leader sa iglesyang ito. At kaapelido ko sila nung ako'y dalaga pa. Para kami Mariano. Ayan. Okay, so si Ate Nova at si Ate Elsie, nag-away sila. Ngayon, ang totoong may kasalanan, kunwari si Ate Nova. Kunwari lang naman, ate. Okay lang. Ayan. Si Ate Nova ang may kasalanan. Ngayon, haharap sa husgado. Silang dalawa, magtutuos sila. Pwede po ba, halika Ate Elsie, pwede po ba, dito ka po sa taas, pwede po ba na si Ate Elsie yung maging judge ng kaso na to? Hindi. Bakit po? Yes, tama. Siya yung biktima eh. Siyempre sasabihin niya, guilty! Ako'y nasaktan eh.
Di ba? Parusahan, di ba? Tama ba? Ibigay yung pinakamabigat na penitensya na parusa. Di ba? Tama ba? So, hindi siya pwedeng mag-judge. Kasi bias. What if, may kasalanan din naman si Ate Elsie? Di ba? Pero kung siya yung judge, siya lang mapaparusahan, hindi siya mapaparusahan. Tama po ba? Sino yung dapat judge doon? Ibang tao. Amen? So, baba ka muna, Ate Elsie. Dito kayong dalawa. So, magkapantay sila. Ako po sa gitna. Ayan. So, kung ako, kunwari, ako yung hukom, at ako ay matuwid, alam ko, kung nakita kong lahat, kung ano yung mga nangyari, bibigyan ko sila ng parusa na karapat-dapat para sa kanila. Amen? Walang favoritism. Kung ano talaga yung nangyari, yun ang parusa. Kung nagkasala ka, parurusahan kita. Kung nagkasala ka, parurusahan kita. Kung nagkasala ka, wala siyang kasalanan, siya lang yung parurusahan ko. Nakita ko naman lahat. Ganun si Jesus Christ. Amen? Nakita niya lahat. Lahat ng nangyari na yun, nakita niya. At paparusahan niya ang dapat parusahan pagdating ng panahon. Hindi mo kailangang magalit or ikaw na yung mag-judge. Kasi sa totoo lang, mas grabe yung judgment ng Lord, ni Jesus Christ. Mas grabe siya. Pag alam niya talaga kung ano yung nangyari, parurusahan niya talaga. Amen? Nakita po natin. Thank you so much, Ate Elsie. Palakpakan nga po natin ang Panginoon, Ate Nova. So, pakisabi sa yung katabi, magpatawad ka na. May judge naman tayo. May judge tayo. Ayan, sabi dyan, huwag kayong magtatangi ng tao sa paghatol. Inyong parehong papakinggan ang hamak at ang dakila. Huwag kayong matatakot sa mukha ng tao. Sapagkat ang paghatol ay sa Diyos at ang bagay na napakahirap sa inyo ay inyong dadalhin sa akin at aking pakikinggan. Huwag kang mag-alala. Lahat ng prayers mo, lahat ng kay Lord mo iiyak. Amen po ba? Amen. Yung iba kasi pag may problema, kanino iniiyak? Sa alak. Sa Facebook, 'di ba? Magbababad na lang para mawala yung galit. Para maalis yung sama ng loob. Anong gagawin natin? Lakwatsa dito, lakwatsa diyan, 'di ba? Sige, tayo, happy-happy tayo. Nawawala po ba? Hindi po, 'di ba? Alam niyo kung bakit ang sagot is to forgive. Give it to the Lord. Hayaan mo ang Diyos gawin ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho. Yun ang role niya, to judge. Leave it to God. Amen po. Trust the Lord. He is just. Amen po? Amen. Ayan, mga nakangiti na sila. Kanina, mga nakaganon yung parang ayaw bitawan talaga yung Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yung sama ng loob na yan. Okay. Next, ano pa po yung nakalagay dito? Eto po. Kung mahal pa din natin sila, kasi nga grabe yung judgment ni Lord, di ba? Yung iba naman, baliktad. Puro patawad ng patawad. Pinapatawad. Ulit-ulit nagpapatawad. Ano nangyari? Inaabuso. Tama ba yun? Hugot na hugot, Kenneth, ha? Di ba po? Tama po ba yun? Bakit? Kasi akala natin, yun yung love. Di ba? Kasi mahal ko, naawa naman ako di ba? Baka marami po. Bakit? Mabait tayo Yes, ang mga Pilipino po ay talagang mababait. Di ba? Kaya naaabuso lagi. Di ba? Pero hindi ganun yung sinasabi ni Lord na magpatawad ka, magpapaabuso ka na lang. Amen po? Amen? Ano sabi dito? Kung mahal pa din natin sila, hindi natin sila kukonsentihin, kung hindi ay dadalhin sa Panginoon para maligtas sila. Ibigay natin sila sa Panginoon para maligtas sila. Amen po ba? Amen. Hindi natin laging tatanggapin. Amen po? Amen. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag-pray natin sila, dadalhin natin sila kay Lord. Amen po? Amen. Naiintindihan po ba natin? There's more pa po dito kasi ang lalim ng topic na to At iba-iba naman tayo ng sitwasyon din.
Pero kung nagwi-witness po sa inyo ito, kung nagko-confirm sa inyo, ito po yung word sa inyo ng Lord. Sapagkat kilala natin na nagsasabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kahit na ganito, our God still saves, di ba? Binigay nga niya yung buhay niya para sa atin eh. Ililigtas sila ng Panginoon. Amen po? Amen. So let's pray for them, pero wag nating kukonsintihin. Alam mo, tinitignan ko kayo, parang feeling ko ang dami ditong ganun. Alam niyo yung mga kamag-anak nyo, inom na lang ng inom, tapos tanggap pa rin kayo ng tanggap. Alam mo, okay lang. Sige, magrelasyon ka dyan, di ba? Katabi pa natin eh. Alam nating mali yung relasyon eh. Katabi pa natin, sabay pa tayo nanonood ng TV. Di ba? Alam nating mali yung ginagawa. Hindi po, hindi natin kinukonsinti. Amen. Hindi naman ibig sabihin na naawayin na natin, no? The Lord will give us wisdom. Pero do not tolerate. Kasi hindi sila, mapapahamak sila lalo dun. Kung totoong mahal mo sila, yan sabi nila, mahal ko po, pastora. Kung totoong mahal mo sila, dalhin mo sila sa church. Dalhin mo sila sa Lord. Kung hindi mo sila kayang sharean, pakilala mo sa leader mo para ma-sharean sila. Yun ang totoong pagmamahal. Kasi ayaw mo silang mapahamak. Amen po? Amen. Yun ang totoong pagmamahal. Sige nga, pakisabi sa katabi, yun ang totoong pagmamahal. Yun dinadala sila kay Lord. Amen. Hayaan natin si Lord kumilos sa kanila. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Amen po? Amen ah. Pag ako may narinig pa akong kwento na magkukwento na naman sa akin, ha? Kailangan may pagbabago nangyayari sa buhay natin. Amen po? Amen. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Baka yung sabihin ng iba sa inyo, Pastora, ako po yun. Huwag kayong mag-alala, madami-dami kayo. Madami-dami kayong inaayos ko. Amen po. Amen. True love does not tolerate evil, but rejoices in truth. Nasa 1 Corinthians 13 yan. Amen po. Ito pa, huwag ipagpalit ang Diyos at ang mahal sa buhay dahil sa pera. Ito naman, alam mo kung ba't hindi tinatamaan yung kanina sa mga examples? Kasi siya yun eh. Siya yun. Balikan nga natin mga example natin. Ano ba yung example dun? Binenta ang ari-arian. Siya kasi yung nagbenta ng ari-arian. Siya kasi yun eh. Siya yung nangupit eh. O, siya yung naglustay ng pinapadala nung ano niya, ate niya, no, nanay niya, no, tatay niya. Siya kasi yung nanira sa ibang tao. Ano pa? Siya yung nangagaw. Kaya tahimik yan eh. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya hindi sumasagot yan eh. Guilty. Joke lang ha, joke lang. Uy, baka naman ano lang yon, sample lang. Pero malay mo, totoo. Oo. Ayan, kinuha yung business idea mo. Siya yun eh. Yung nanguha ng business idea. O, eto, number 6. O, siya yung nagpapalit sa pamilya sa bisyo eh. O, tanungin mo, kailan huling uminom yan? Diba? Kailan huling nagyosi yan? Baka iba dyan, nagyosi pa bago pumasok dito eh. Diba? Tanungin mo, kailan huling sinigawan yan sa bahay nila? Baka gabi lang eh. Hindi ka ba magbabago? Diba? Ano pa? Siya yung nagpabaya eh, nung ano, wala nang pakinabang yung ano niya, ate niya, yung kuya niya, nanay niya, yung tatay niya, wala, ginaganon-ganon na lang niya, nasagot-sagot na lang niya. Ano pa, hindi ka pinapansin dahil merong masayo. Siya yung ano eh, puro mayayaman yung ka-close. Yung puro lagi siyang ililibre. Sino tinatamaan? Hoy, praise God! Hallelujah! Masarap po yung umaamin. Kasi doon tayo natatama. Amen. O, siya yung namimintang para di sila mapahiya. Yan yung mapanduro eh. Tingnan mo yung katabi mo, ilang tao na kaya yung naduro ng daliri niya. Panay turo. Lalo na sa bahay, no? Di ba? Madalas yan sa bahay eh. Si ate yon, si kuya yun. Diba? Si bunso yun. Di naman ako yun.
Di po ako. Diba? Panay paliwanag eh. Ito yung punto ko. Taga Bulacan po kami. Mga nasa online. Nakikita yung punto natin. Okay, ano nang gagawin mo? Kayo na magbasa. Wag. Application po, wag. Balik po tayo sa slide 24. Pakiakbayan po ang inyong katabi. 24. 24 po. Ayan, okay. Pakiakbayan ng katabi at pakisabi sa kanya. Ayan. Amen po ba? Huwag tayong mukhang pera. Amen po. Ayan, may application pa tayo. Ipanalangin at magbahagi ng salita ng Diyos sa mga pinagtaksilan at sa mga nagtataksil. Hinahanap ko yung right word eh. Ito lang kasi yung lumabas. Nagtataksil. Betrayal. Yan kasi yon. Okay, so hindi man tayo or tayo man, may mga na-experience din tayong mga tao na nakaka-experience nito. Tama po? Sino may mga kakilala na dumadaan sa ganon? Taas nga po yung kamay. Ayan, madami-dami po, no? So, pag may kakilala tayong ganon, tulungan natin sila. No? Sino dito yung gumaan yung loob niya nung narinig niya yung message na dumaan din pala si Jesus sa ganon? Amen. Ang sarap po ba sa pakiramdam na naintindihan tayo ng Panginoon? Amen. Gusto rin niya yun maramdaman ng mga tao sa labas. Amen po. Alam niyo po, makinig mabuti. Yung mga tao sa labas, bakit sila ganon? Kasi yung baka, hindi ko sinasabing lahat. Baka yung iba sa kanila dumadaan dito eh. Hindi kasi nila alam kung paano i-handle yung galit nila, yung hatred nila, yung emotions nila. Hindi nila alam ang gagawin. Kaya kailangan nila ng tao na mag-share sa kanila. Nasasabihin sa kanila na alam mo, dumaan din si Jesus Christ dyan. At napagtagumpayan niya yan. Nakuha niyang patawarin sila. At magagawa mo ring patawarin sila. Ibigay mo lang yan sa Panginoon. Kailangan nila ng mga ganong tao. Amen po. Amen. Pakitignan yung katabi, pakisabi sa kanya, ikaw yun. Ikaw yung kailangan nila. Amen po. Amen. Ayan. Tsaka yung mga nagtataksil. O, diba? Kailangan din sinasawata yung mga ganyang tao. Diba? Kailangan may nagsasabi sa kanilang, mali yan. 'Di ba? Oh, pasensya ka na ha, pero alam mo kasi kung titingnan natin yung Bible, sabi po diyan hindi daw natin 'yan dapat ginagawa. Pero kaya naman tayong tulugan ng Panginoon. Syempre hindi naman tayo nangungundem na makasalanan ka. 'Di ba? Hindi naman tayo ganun. Pero alam mo 'yun, in-encourage natin na kaya nilang umalis kung mukha silang pera, 'di ba? May kilala ba kayong mga mukhang pera? Piso na lang kinukupit pa, 'di ba? Yung ano na lang, ano sa mga rasyon, 'di ba? Yung mga ganyan. Kailangan 2 sardinas yung sa kanya. Pag naisahan mo ng isang lata maghahalo ang balat sa tinalupan. Dahil sa isang lata, dahil sa 1 kilo ng bigas, nagkawatak-watak ang magkakapatid, 'di ba? Oo, medyo ganid, no? Pero alam mo yun, sabihan natin na, alam mo yun, God will provide naman. Hindi naman natin kailangan isa pang usapin sa lupa. Ayan, lalo na sa lupa. Nagkakakilala ang mga tao dahil sa mana. Di ba? Dahil sa lupa. Kanino mapupunta ere? Kanino mapupunta yan? Ang mga piraso ng lupa talagang, yes, because we are humans. Talagang may pagka-selfish talaga yung mga tao. Pero tayo yung mga Kristiyano na. Amen? Hindi na tayo dapat ganon. Dapat tayo yung nag-share sa kanila. Because what? God will provide. Amen po ba? Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Isa yan sa pinanghahawakan ko sa buhay. Marami na rin po nanlamang sa akin. Marami na rin po nanlamang sa akin. Yung iba, alam naman na yung kwento ko. Pero what? I give it to God. Kasi alam ko, I'm complete in Christ. And more. At napapatunayan ko yan sa buhay ko. Hindi kami nagkukulang. Amen po? Sino sa inyo yung ganon? Ginugulangan pero hindi nagkukulang.
Amen! Bakit? God, si Diyos natin tatay natin Di ba po? Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen. Okay po. Ayan. So, dito ko talaga ako magfo-focus. Ito yung gusto kong ikwento sa inyo, yung number 3. Ano ulit yung number 3? Ano yung number 3 pointer natin? Pinatunayan, di ba, ni Jose? Pinatunayan yung kamatayan ni Jose dahil sa kanyang damit. Number 7, Joseph's clothes were used to prove his death. Ginamit ang mga damit ni Jose para patunayan ang kanyang kamatayan. So nakita naman natin yan sa kwento natin kanina. At alam niyo po ba na ganun din kay Jesus Christ? Naalala ko nung kinuwento ko nung last time, pinatunayan lang yung pagkabuhay. Pero nung inaaral ko tong message na to ulit, pinatunayan din pala yung kamatayan ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang damit. Ano itsura nung damit ni Jose? Nakinuwento ko sa inyo kanina. Lulay-luray na puro dugo. So sa atin po, sa panahon ngayon, yung damit ay hindi lang literal na damit, pero sumisimbolo rin sa ating pisikal na katawan. Kasi ito, di ba, yung ginagamit natin, yung physical nating katawan, ito yung ginagamit natin para makapamuhay dito sa lupa. Parang ito yung damit nung kaluluwa natin. Na-imagine po ba natin? Amen. And ano yung dinanas ni Jesus Christ sa kanyang physical na pangangatawan? Para patunayan na totoong namatay siya, niluray-luray yung physical niyang katawan. So, meron akong gustong ipanood sa inyo na video. Pinlay ito nung encounter, pero na-remind ako dito nung inaaral ko tong message na to. Just para lang ma-imagine natin kung ano yung tsura kaya nung physical na katawan ni Jesus Christ. Kasi tingnan nyo yung picture po dito, yung verse, yung 31, slide 31, pwedeng paki-flash. Yung slide 31. Yung picture ni Jesus. Ayan. Ito yung nakikita nating picture po ni Jesus Christ. Tama po ba? Sa Passion, napanood natin yan. Actually, yan palang luray-luray na yung kanyang physical na katawan. Pero yung nag-encounter kami kahapon, nakita ko na base sa pinagdaanan ni Jesus, parang more than pa dyan yung pinagdaanan niya. Kasi panoorin po natin yung video na nung Roman times po kasi, sige, i-ano muna natin, save muna natin yung video. Tingin muna po kayo sa akin kung nakikita nyo kasi medyo madilim. Ang mga Romano po, brutal. Sige, ilaw muna po, please. Let there be light. Okay. And there was light. Ayan. So ang mga Romano, brutal sila. Hindi sila, pag nagpaparusa sila, palo, di ba? Ganun lang tayo, mga babae. Pero yung Romans po, pag meron silang gustong parusahan, talagang parusa. Sino ba yung pinakamalaking lalaki dito na? Ang dami pala. Ayan sila, Kuya Jun, Kuya Randy, di ba? Si Marvin, di ba? Imagine niyo itong mga lalaking to. Ganun yung itsura ng mga Romanong sundalo. Ano kaya kung si Kuya Randy biglang hampasin si Ate Ami? Talsik si Ate Ami. Buti na lang, di ganun si Kuya Randy. Di ba po? Nagigets niyo po ba? Di ba? Pag sumuntok kaya tong mga taong to wala, tulog lahat. Isang lang tulog agad, di ba? Kasi iba yung force ng lalaki. Kahit hindi sa mga binanggit ko, yung mga lalaki natin dito. Talagang literally, physically, they're strong. And imagine mo kung yung lalaking yun ay galit. Naniniwala ako, hindi man nakalagay sa Bible, pero kasi si Satan, gustong-gusto niyang mamatay si Jesus Christ. Tama po ba? So naniniwala ako na nung time na yun, si Satan yung behind sa mga Romano na yun, na gustong patayin si Jesus Christ. Just imagine kung gaano kalakas na puwersa ang kaya nilang gawin para lang maluray-luray yung katawan ng Panginoon.
Na-imagine po ba natin? So yung, hindi ko nila, ayan, thank you. So nakita nyo tong picture na to, sample lang yan. Pero yung talagang nakalagay yung playgroom ng romance, yung whip nila, yung mga nakalagay po dyan ay mga bilog-bilog na mabibigat, tapos yung pangil ng tupa, mga hayop, mga pangil, mga buto. Matatalim po ba yung mga buto? Amen. Malalaking hayop na may mga malalaking talim. Tapos may mga pambugbog. Napipicture niyo po. Amen? So itong bagay na to, yung hinahampas sa Panginoon. So ito po ay example lang. So panoorin niyo yung video kung ano yung itsura kapag hinampas na yon. Sige, etong tao po na to na naghahampas, for demo lang. Nagagets niyo po, demonstration purpose lang. Pero yung mga Romano, mabibigat yung kamay, galit sila, possess sila ng kaaway, and they're doing that kind of whipping to Jesus. So panoorin po natin tong video. Amen. Nakita po natin, sabi nga ni Judy noon kahapon, or nung isang araw, 10 times pa lang siyang hinampas. Ilang beses hinampas si Jesus Christ? 39. And I believe nung habang hinahampas si Jesus, pag humahampas ka, hindi lang naman yan sa isa lang tatamaan. Hindi mo na alam sa galit ng isang tao kung ano-anong tinatamaan niya, di ba? So I believe habang ginaganyan nila si Jesus Christ, kung saan-saan tumatama yung whip, pwedeng sa likod niya, pwedeng sa tiyan niya, pwedeng sa ulo niya, wala na silang pakialam kasi nga nagpaparusa sila eh. Kaya nung picture na to, sabi ko parang ang pogi pa ni Jesus dyan. Pero nung nai-imagine ko, kung ano na lang yung klase ng pagluray. Kaya nga sabi sa Bible, buti pa daw yung baboy. Maganda pa yung pagkakakatay. Pero yung ginawa nila kay Jesus Christ, hindi makatarungan. Hindi niya deserve luray-lurayin ng ganon yung katawan niya. Sabi nga sa medicine, kita na yung laman loob niya. Imagine mo na lang yung ganun, bumubugbog sa'yo, tapos sobrang lakas pa. Kita na yung mga bituka niya. Para siyang yung mga nasa palengke. Tinis niya yun. At bago pa siya pumunta dun sa time na hinahampas siya, nung kinagabihan, ano yung nangyari sa kanya? Nung nasa hardin pa lang siya ng Gethsemane, pinapawisan siya ng dugo. Alam niyo po yun, yung pawis niya parang dugo. Meron pong term doon sa science na yung dugo, kapag naghahalo na siya sa pawis, sobrang stress ng tao na yon para lumabas yung dugo sa pawis niya. Nung kinagabihan, bago siya hampasin. Tapos nung gabi na yon, dinala siya sa mga Pariseo para litisin. Anong ginawa sa kanya? Binubugbog siya buong gabi. Buong magdamag. Binubugbog siya, dinuduraan siya, sinasampal siya, tinutuya siya. Just imagine the physical torture na ginawa nila sa katawan ni Jesus Christ. Tapos pagkatapos nun, nung umaga, dinala siya kay Pilato, pinaglipat-lipat ka siya kay Herodes, kay Pilato. Hinampas siya dyan. Hindi pa sila nakontento. Habang lasog-lasog yung katawan ng Panginoon, pinagbuhat pa siya ng krus. Pinutungan pa siya ng koronang tinik. Yung krus na yun, napakabigat. Pinaakyat pa siya sa bundok ng Golgota. Kaya makikita mo ilang beses siyang bumagsak kasi physically he's tortured. Tapos pagdating pa sa bundok, ipapako pa yung kamay niya. Ipapako pa yung paa niya. At sa huli, ano pa yung ginawa nila? Sinibat pa nila yung puso niya.
At ano yung lumabas sa puso niya? Dugo at tubig. Meron pong term din nun sa science na kapag ganon yung nangyayari sa puso ng isang tao, nagmamalfunction na yung puso niya. Internally, externally, sobrang tortured ng katawan ni Jesus Christ. So bakit sasabihin ng mga tao na hindi siya totoong namatay? Talagang namatay. Ikaw ba naman dumaan sa ganon? Di ko nga alam paano kinaya. Of course, may mga kwento nilang ganyan. Paano ka makakaalis? Paano ka makakaalis? Binalot kang ganon, wala ulo hanggang paa. Paano ka makakaalis? Kailangan mo sirain, di ba? Kailangan mong punitin. Kasi para makaalis ka doon, kailangan mong tanggalin lahat ng yon. Pero ano ulit tsura nung damit? Nakatupi. Nakatupi. Nakikita po ba natin? Na-imagine nyo po. Ano ibig sabihin nito? Totoong nabuhay ulit si Jesus Christ. He overcame death. Walang tao na, kunwari, sabi kasi nung mga Pariseo, gusto ko lang pong patunayan, no, na talagang nabuhay ulit si Jesus Christ para kaya natin siyang ipagtanggol sa labas. Amen po? Amen. Kung nakatupi yan, posible ganito. Kunwari nakahiga si Kim, siya yung binalot ng ganon. Anong gagawin ng mga alagad? Tatanggalin siya, di ba? Pupunta dyan, tatanggalin siya, ganyan. Pero anong sabi ng alagad? Pagdating namin doon, wala na siya eh. Tama po ba? Hindi nila kaya yun gawin. Tapos, syempre, tuklapin, nakadikit na sa katawan. Na-imagine nyo po yung mga possibilities na imposible. Amen? Pero bakit ganon? It's because si Jesus is a supernatural God and He overcame death. Natalo niya, nilampasan niya yung mga linen clothes na yan. Nakatayo siya. Lahat ng yun ay nagpapatunay na buhay siya. Hindi siya ninakaw ng mga alagad. Imagine, ito pa, mga senaryo pa na sinasabi nila na hindi daw totoong namatay si Jesus Christ. Anong gagawin ng alagad? Sabi ng mga Pariseo, ninakaw daw yung bangkay. Anong gagawin nila? Tatanggalin nila yan, tapos hubad si Jesus, dadali nila palabas. Tingin mo gagawin ng alagad niya yun? Hindi, ino-honor nila si Jesus Christ. Diba? Bakit nila gagalawin yung bangkay niya? Talagang imposible. Sobrang imposible na gagawin yun ng tao. Marami pang katibayan that Jesus resurrected. Pero for our pointer now, yung pinag-uusapan natin ay yung damit. Yung damit ay nagpapatunay na nabuhay ulit si Jesus Christ. Amen po ba? And sabi nga dun sa mga kwento natin, sobrang ayos, sobrang organized. Alam niyo kung bakit? Kasi si Jesus Christ siya. Kasi hari siya. Kasi ino-honor siya ng mga anghel. Kaya ganun na lang. Hindi pwedeng nabuhay yung hari nila tapos kalat-kalat lang yung mga damit. Hindi. Ino-organize nila. Inayos nila. Pinakita nila na deserve ni Jesus Christ ang honor and glory. Amen? Nakikita po ba natin to? Amen? Naniniwala na po ba kayo na nabuhay ulit si Jesus Christ? Amen. Jesus Christ live. Para saan? Ito na po yung last verse natin. Sabi po dito, 1 Corinthians 15. Sa 33, slide 33. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang siglat, sa isang saglit, sa isang gisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Bakit nabuhay ulit si Jesus Christ? Para tayo ay mag-resurrect din. Amen? Para lahat tayo ay mabuhay din, literally and spiritually. So nakita natin dun sa story, si Jesus Christ, nabuhay siya ulit. Bakit? Paano siya nabuhay ulit? Tinalo niya yung kamatayan eh. Hindi siya kayang patayin. Because He is God. Amen po ba? Amen. So, sa lahat ng ginagawa ng dyablo sa mundong to, sa lahat ng ginagawa ng dyablo sa buhay mo, na parang pinapatay ka niya, huwag kang mag-alala, meron kang Jesus Christ na naka-overcame ng death para sa'yo. Amen po ba?
Amen. At pagdating ng rapture, ano yung nakalagay dito? Bubuhayin niya ulit lahat ng mga patay. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Pati yung mga mahal natin sa buhay. Sino may mga mahal sa buhay na nasa Panginoon? Amen. Bubuhayin din sila ulit. Makikita niyo ulit sila. Gusto niyo ba yun? Parang hindi naman. Sumbong ko kayo. Sino may gusto nun? Amen. At yan ay mangyayari sa lahat sa rapture. Ano pa nakalagay dito? Next verse po. Subalit kapag ito'y may pagkasira ay mabihisa ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasa ng iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasa iyong tibo? Kaya yung na-request kong kanta, yung sa Forever, sabi doon, Oh death, where is your sting? Our resurrected King. Amen? Alam mo yun, bakit ka ba natatakot? Kakausapin ko lang po yung mga nag-aalala dyan. Bakit ka natatakot? Kasi natatakot kang mamatay. Tama ba? Natatakot kang mamatay. Kunwari, mga basic lang muna. Pera mo. Natatakot kang maubusan. Natatakot kang magkasakit. Yung katawan mo. Di ba? Kaya nag-aalala ka. Kaya ka gumagawa ng higit pa sa mga hindi mo dapat na ginagawa. Alam mo yun, natatakot kang mapagod, natatakot kang, ano yung mga kinatatakutan natin? Alam mo kung ano talaga yung pinaka-kinatatakutan natin? Kamatayan. We're scared of death. We're scared to die. Ayaw nating mamatay. Pati nga yan sa spiritual eh. Bakit ayaw nating lumabas? Ayaw nating maghayo? Ayaw nating ma-reject. Ayaw nating masaktan. Ayaw natin lahat ng yun. Ayaw nating mamatay yung physical and spiritual natin. Pero ano yung sinasabi nito? Hindi mo kailangan matakot sa kamatayan. Sa lahat ng mga pinag-aalala mo sa buhay, hindi mo kailangang katakutan yan. Dahil ang Diyos mo ay tinalo ang kamatayan. Merong mga pinapagawa sa inyo si Lord na natatakot ka, daanan mo lang. Di ka matatalo niyan. Tinalo na ni Jesus Christ yung kamatayan. Lahat ng mga inaalala mo, tinalo na niya. Parang hindi naman. Sige nga, ano ba yung pinag-aalala mo? Tinalo na niya yan. Kaya nga sabi niya sa huling-huling salita niya, it is finished. It is done.